Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi love at first sight. Dahil bago ka pa isinilang, ay minahal ka na niya. Gandang araw pong muli. Ako pong muli si Lovely Navarro ng CGM Balete. Narito po tayong muli sa 24/7 Wow Words of Wisdom Devotion. Naranasan mo na bang maging sobrang mahalaga sa isang tao na handa niyang ibigay ang lahat para sa'yo? Paano kung sabihin ko sa'yo na may isang pag-ibig na di kayang tumbasan ng kahit anong yaman o ganda sa mundo? Sa John 3:16, sinasabi mismo ng Diyos, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit kaya niya ito ginawa? Ano ang meron sa'yo na karapat-dapat sa ganitong sakripisyo? Kaya iminumungkahi ko na sama-sama nating siyasatin ang bawat salita ng John 3:16. Hindi lamang para maintindihan, kundi para maramdaman ng lalim ng pag-ibig na ito sa ating mga puso. Handa ka na bang maglakbay sa puso ng Diyos at tuklasin ang tunay mong halaga? Iyaan nating liwanagin ang 3 puntos na ito ang lalim ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Unang puntos, pag-ibig para sa lahat. Sa pag-ibig na ito ay hindi pumipili, ito ay para sa sanlibutan, para sa bawat isa sa atin. Anuman ang ating nakaraan o kasalukuyang kalagayan, nandiyan ang Diyos na laging nagmamahal sa atin. At ang lahat ang kanyang iniibig, mabuti o masama, ay kanyang minahal at ito'y pinauulan din niya para sa lahat. Basahin po natin sa Biblia ang unang 1:4-19. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Sa Roma 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y makasalanan pa. Si Kristo ay namatay dahil sa atin. Pangalawang puntos, pag-ibig na nagbigay. Hindi lamang ito sa salita, ito ay sa gawa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, isang sakripisyong nagpapakita ng kanyang walang kapantay na pagmamahal. Alam po ng Diyos ang sasapitin ng Panginoong Hesus, matubos lang ang ating kasalanan. Basahin po natin sa Biblia ang unang 1:4-19. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Roma 8:32. Hindi niya pinagkait ang sariling anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Pangatlong puntos, pag-ibig na nagligtas. Ang layunin ng pag-ibig na ito ay ang hindi tayo mapahamak, kundi ang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isang buhay na puno ng pag-asa at kapayapaan sa piling niya. Di po ba pagkasama natin ang Diyos, tayo'y nagkakaroon ng kapayapaan at puno ng pag-asa, Basahin po natin ang awit 103 verse 4, puno ng pag-asa. Sa bingit ng kamatayan ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Tunay nga pong napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Na ang kanyang pag-ibig ay napakahalaga at napakalalim. Kaya sa atin pong, basahin po natin dito, huwag nating kalimutan na ang John 3:16 na hindi lamang isang talata sa Biblia, kundi isang paanyaya na tanggapin ang pag-ibig na nagbibigay buhay sa atin at ibinahagi ito sa mundo.
Ang pag-ibig na ito ang nagsisilbing ilaw sa ating landas, lakas sa ating kahinahan, at pag-asa sa ating mga pagsubok. Hayaan natin ang pag-ibig na ito ang bumago sa atin upang tayo man ay makapagbago sa mundo. Sa unang 1:4:16 hanggang 18. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. 17. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo. Kahit nasa daigdig pang ito, walang kasamang takot ang pag-ibig at napapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Salamat po, hanggang doon na lamang po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa salitang nahayag. Naway napagpala ang bawat isang nakinig, Panginoon, sa pamamagitan ng pag-ibig, Panginoon. Lagi namin alalahanin na ang iyong pag-ibig ay walang katulad, Panginoon. Panginoon, ikaw pong mataas, maluwalhati sa oras na ito. Maraming salamat po. Ako po si Sister Lovely Navarro na nagsasabing, ang oras ay gamitin upang ang Diyos ay luwalhatiin. Maraming salamat po. God bless po sa lahat.